Mga sinaunang tao. Batay sa makaagham na pag-aaral ng pinagmulan ng tao, nakita ang mga ninuno ng tao may 2.5 milyon taon na ang nakalilipas. Sila ang Homo species, Homo na nangangahulugang tao, nagtagumpay makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon ng sitwasyon noong sinaunang panahon. May 3 pangkat ng Homo species na nabuhay sa daigdig at naging mga ninuno ng mga salukuyang tao. Pag-aralan ng diagram tungkol sa teorya ng ebolusyon ng tao mula sa pagiging ape hanggang sa paglitaw ng mga Homo sapiens. Ape, sinasabing pinagmulan ng tao. Chimpanzee, pinapalagay na pinakamalapit na kaanak ng tao ayon sa mga siyentista. Australopithecine, tinatayang ninuno ng makabagong tao, ape na may kakayahang tumayo ng tuwid. Lucy, pinakatanyag na Australopithecus afarensis na natuklasan ang mga labi noong 1974. Homo habilis, Homo erectus at Homo sapiens, mga pangkat ng Homo species. Pagkaraang lumitaw ang mga Homo species, partikular ang Homo habilis noong dakong 2.5 milyong taon ang nakararaan, nagsimula na rin ang panahong Paleolitiko, ang unang yugto sa pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang tao. Panahong Paleolitiko, dakong 2,500,000 hanggang 10,000 BCE. Tinatawag ding panahon ng Lumang Bato o Old Stone Age. Nagmula ang Paleolitiko sa mga katagang Paleos o matanda at Litos o bato. Pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. May uugat sa pagsisimula ng paggamit ng kasangkapang bato ng mga hominid. Unang gumamit ng apoy at ng ngaso ang mga sinaunang tao. Lower Paleolithic Period. Nagwakas dakong 120,000 taon na ang nakararaan. Pinakamaagang pananatili ng tao sa daigdig. Hindi pa lumilikha ng mga kasangkapan. Ang Homo habilis ay nangangahulugang able man o handyman, dahil sila ang unang species ng hominid na marunong gumawa ng kagamitang bato. Sinundan ng mga Homo erectus ng higit na may kakayahan sa paggawa ng kagamitang bato. Middle Paleolithic Period. Dakong 120,000 hanggang 40,000 taon ang nakararaan. Paglitaw ng makabagong tao noong 100,000 taon ang nakalilipas. Umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagguhit sa bato. Nabuhay ang taong Neanderthal na natuklasan sa Germany ang mga labi. Upper Paleolithic Period. Dakong 40,000 hanggang 8,500 taon ang nakararaan. Nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa anyong mga campsite na kadalasang matatagpuan sa mga lambak. Ang mga taong Neanderthal ay nawala sa panahong ito at napalitan ng mga taong Cro-Magnon. Lumitaw ang mga komplikadong pagpapangkat sa lipunan. Ang Homo sapiens ang pinakauling species na ebolusyon ng tao, ang Homo sapiens neanderthalensis. Higit na malaki ang utak ng Homo sapiens kung ihahambing sa mga naunang species, kaya nangangahulugan higit ang kanilang kakayahan sa pamumuhay at paggawa ng kagamitan. May mga patunay na may kaalaman ang Neanderthal sa paglilibing, samantalang ang Cro-Magnon ay lumikha ng sining ng pagpipinta sa kuweba. Cro-Magnon, Homo sapiens neanderthalensis. Sa loob ng maraming libong taon, namuhay ang mga prehistorikong tao sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Dakong 12,000 taon nang natutunan ng mga sinaunang tao ang pagtatanim. Tuluyan ding umunlad ang kanilang mga kasangkapan sa paggamit ng mas makinis na bato. Ito ang nagpasimula sa panahong Neolitiko. Panahong Neolitiko, dakong 10,000 hanggang 4,000 BCE. Ang huling bahagi ng panahong bato ay tinatawag na panahong Neolitiko.
Neolithic period o panahon ng bagong bato, New Stone Age. Hango sa mga salitang Greek na neos o bago at lithos o bato. Ang terminong Neolitiko ay ginagamit sa arkeolohiya at antropolohiya upang italaga ang isang antas ng ebolusyong pangkalinangan o pagbabago sa pamumuhay at teknolohiya. Kilala ang panahong ito sa paggamit ng makikinis na kasampapang bato, permanenteng paninirahan sa pamayanan, pagtatanim, paggawa ng palayok at paghahabi. Naganap sa panahong ito ang Rebolusyong Neolitiko o sistematikong pagtatanim. Isa itong rebolusyong agrikultural sapagkat natustusan na ang pangangailangan sa pagkain. Ito rin ang nagbigay daan sa permanenteng paninirahan sa isang lugar upang alagaan ang mga pananim. Catalhuyuk, isang pamayanang Neolitikong matatagpuan sa kapatagan ng Konya ng gitnang Anatolia, Turkey ngayon. Isang pamayanang sakahan. May populasyong mulang 3,000 hanggang 6,000 katao. Magkakadikit ang mga dingding ng kabahayan at ang tabing pasukan ng isang bahay ay mula sa bubungan pababa sa hagdan. Inililibing ang mga yumao sa loob ng kanilang bahay. May paghahabi, paggawa ng mga alahas, salamin at kutsilyo. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga sinaunang tao nang matutuhan nila ang paggamit ng mga kasangkapan at sandatang yari sa metal. Naganap itong dakong 4000 BCE. Inilalarawan sa susunod na diagram ang panahon ng metal. Panahong metal, 4000 BCE hanggang kasalukuyan. Panahon ng tanso. Naging mabilis ang pag-unlad ng tao dahil sa tanso, subalit patuloy pa rin ang paggamit sa kagamitang yari sa bato. Nagsimulang gamitin ang tanso noong 4000 BCE sa ilang lugar sa Asia at 2000 BCE sa Europe at 1500 BCE naman sa Egypt. Nalinang na mabuti ang paggawa ng pagpapanday ng mga kagamitang yari sa tanso. Panahon ng bronse. Naging malawakan na noon ang paggamit ng bronse nang matuklasan ang panibagong paraan ng pagpapatigas nito. Pinaghalo ang tanso at lata upang makagawa ng higit na matigas na bagay. Iba't ibang kagamitan at armas ang nagawa mula sa tanso, tulad ng espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana at sibat. Sa panahong ito, natutong makipagkalakalan ang mga tao sa mga karatig puok. Panahon ng bakal. Natuklasan ng bakal ng mga Hittite, isang pangkat ng Indo-Europeo na nirahan sa kanlurang Asya dakong 1500 BCE. Natutuhan nilang magtunaw at magpanday ng bakal. Matagal nilang pinanatiling lihim ang pagtutunaw at pagpapanday ng bakal. Nang lumaon, lumaganap ang paggamit ng bakal sa iba pang kaharian. Persian Silver Cup.